Ay, tutuloy natin yung usapan doon. Given naman yun, eh. Actually, meron na akong mga sinasuggest. Kanina may mga pangalan na. May mga ganun. Kailangan talaga yung legislative gumalaw. Kaya nga, mga narito legislators ako natin sa Pilipinas every 2 months. Oo. Ito ang pinagkakaabalahan ko dito. Kaya nga sabi ko, Ellison, pagbalik ko, please, interview mo ako sa Baka natin si Sian. Hindi, lahat tayo. We're all the same. Tulong-tulong to. At least ikaw yung nag-propose kay Senator Ban, di ba? Kasi wala naman ibang gagalaw, siya di ba? nag-spearhead yan. Di ba? Ngayon, ang ano lang natin, kung paano tayo yung community ng startups. Kasi para dito naman sa lahat eh. Aminin natin, hindi naman kayang lahat pondohan ng mga VCs yan eh. Siguro isang dagdag dyan, nakita niyo yung Uber, di ba? Ngayon yung away. Sabi, hindi naman ito regulated. Ba't umaandar to? Sabi ng mga tao, hindi nga regulated. Mas malinis, mas disiplinado, mas reliable, di ba? Purely private. So kung gusto niyo, dapat yung mindset ng transparency ma-develop na rin kahit wala pa yung batas, no? Kunyari, napakaganda, di ba? Magpo-post ka sa internet, magkakapera ka, pwede mong gawin yung negosyo mo, di ba? Pero tandaan mo, may kapalit yan, no? Yung sinasabi ng transparency. Dapat, handa ka rin humarap at sabihin kung saan napunta yung pera at magpaliwanag. Bakit? Para kung makakuha ka ng pera, magamit ng maayos, magkatiwala yung tao. Yung susunod, nandyan pa rin yung tiwala, no? Hindi, saka yun, Hindi, mahirap kasi dyan. Pati LTFRB, sabi nila pag-aaralan nila ngayon. Dapat naman talaga bukas ang gobyerno, ibig ko sabihin. Bukas sila Pero dapat one policy lang. One policy lang lahat. Sa Uber, sa lahat. Basta, kung commercial ka, basta mahalaga, nagbabayad ka. Dito, sa isang sasakyan, di ba? Yung policy mo, dapat isa lang. Ayan. Sige dito, balik natin. Dito sa... Ang katotohanan nito, kapatid, itong bayan natin, the technological wave is now over the Philippines. Yun na nga di ba? Wala na, there's no turning back. There's no turning back. Kumbaga sa talagang pabulusok na wala na. Kaya yung sabi mo nga nandun ako sa sa seminar mo nung 25 years ang tingin mo ang tingin mo dito sa mga entrepreneurs natin na within 25 years, hindi yung mga malaki katulad nila SM, nila San Miguel ang talaga magke-create ng business dito. Okay. Sa palagay ko, baka you misheard me. Pero siguro, in 10 years, okay, ang magtataguyod ng Philippine economy, ang backbone ng Philippine economy, startups. Ang model natin dapat, okay, listen, ang model natin dapat, Israel. Startup nation, Israel. Yun ang model natin. Every family has a son or a daughter, parent who's into startups. Kaya ba natin ganito, Earl? I think so, no? I mean, as we know nga sa Idea Space every year, no, mga 600 to 700 applicants submit to us. So, in the end of the day, it's just mga 10 lang. So, sabi ko nga, 60 times oversubscribed tayo. So, kala ko na wala tayong makikita ng first year. All of a sudden, sobrang dami. So, exactly, no, all we need is that little spark, no? Ayun nga, this could be it. It could be crowdfunding bill para kahit sino talagang alam nila na pwede. Okay. Sige. Okay. Hindi, marami pa tayong pag-usapan eh. Magbe-break pa ba tayo? Hindi. Ano pa? Sige, 5 minutes. 5 minutes. Antayin pa natin. Katulad ni Nifty, kaya kailangan ni Nifty ng funding, di ba? Siyempre, lahat naman ng startup kailangan, di ba? Sa tingin ngayon, sila Attorney Earl, paano yung pinakamabilis? Kasi matagal pa yan pagkahihintayin, di ba? Ano sa tingin natin, paano natin matutulungan yung mga startup companies natin? Sa tingin natin may traction na. Ngayon, ang problema kasi, yung VCs, medyo, hindi ko naman sinasabing magulang eh. Parang, yung gusto nila, walang risk, yung risk-free ba? Yung bang, magkano ko dyan? Sigurista di ba? Nandito na nga, di ba? Ngayon, may mga tao naman na gusto mag-invest, kaya lang hanggang 19 lang. Yung mathematics natin, paano natin yung isosolve yan? Kung paano natin, hindi lalagpas ng 19 kung corporation yan, kung may mga ibang corporation pa na po pwedeng lapitan. Ikaw,